Walang vendors. Walang mga obstructions. Masarap maglakad dito lalo pag mainit yung panahon, no? Kasi yun nga, may mga lilim. Tingnan nyo yung bricks. Pakita ko ulit, ayan po, diba? Tumingkad ulit yung kulay ng bricks. Ito yung makikita nyo pag labas nyo sa City Hall underpass. Ano, ganda sa loob, oh. Tapos bagong ano din yung mga tiles dito, bagong hilo din. Tingnan nyo po, ang linis tingnan kasi na power wash rin ito. Yes po, magandang araw and welcome muli sa ating panibagong video today. Ayan yung LRT Line 1. Dito tayo sa may bandang Taft and update natin yung paligid ng Manila City Hall. Maulang araw ng Biyernes po, no? July 18, 2025. Tama ba? Ito ay back part or likurang bahagi ng Manila City Hall na itinayo or erected 1939. So imagine, ilang dekada na yung building na to, no? Dito sa lungsod ng Maynila. So ito, bihira ako magawi sa area na to kasi lagi tayo doon sa may Bonifacio Shrine or sa may Cartilla, no? Yun ata yung harap ng City Hall. Pero dito sa likod, ayan, ito yung itsura po niya. Ayan, so yan yung kahabaan ng Taft Avenue. And ganito po dito sa may bandang likod, no? Tama ba? Ito ay likurang bahagi ng Manila City Hall. Kung hindi po ako nagkakamali. And lakad tayo. Daan tayo dyan sa gilid. Bihira kasi ako makadaan dito, no? Underpass lang ako dumadaan papuntang Cartilla ng Katipunan. Pero dito banda, hindi ako masyadong dumadaan. Ito, nalibagan na rin ito. Yung paligid ng Manila City Hall. Talagang natuklap yung mga libag ng pinower wash. So ito yung gilid niya. Ayan. Tingnan nyo po, oh. Pumusyaw yung gilid. Pati yung ibang bricks dito. So ito yung itsura sa gilid, no, ng Manila City Hall. Maganda ata dito pag maaraw kasi daming puno. Ganito yung magandang sidewalk. May lilim. Para kahit maaraw po, masarap maglakad. Ayan, tingnan nyo yung ano, yung bricks. Oh, pumusyaw. Lumitaw ulit yung matingkad na kulay kasi makulimlim lang po, ha. Kaya medyo madilim yung ating video. Pero in person, ayan, oh. Ayan. Lumitaw ulit yung kulay niya. Hindi na puro lumot. Kaya madami-dami ring inipong libag to ng nakaraan. At ang linis. Walang vendors. Walang mga obstructions. Masarap maglakad dito lalo pag mainit yung panahon, no? Kasi yun nga, may mga lilim. Tingnan nyo yung bricks. Pakita ko ulit, ayan po, diba? Nalibagan, hindi na madulas daanan, naalis na yung mga lumot. Yan na yung underpass. Dito na tayo sa City Hall underpass. Ayan, oh. Maraming
nalilito, no, nung na-feature natin yung Loton Underpass, hindi po yun yung inayos, ito po yun, yung City Hall Underpass. Yun, di ba po na redevelop yun, yung kabila na underpass dito sa Maynila. Ito yung maganda dito, yung harap ng gilid. Ito. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda na ng part na to ng City Hall. Ayan o, ganda na. Ito yung makikita nyo paglabas nyo sa City Hall Underpass. Ano, ganda sa loob o. Ganda pa ng mga tanim. Tapos meron pa ditong fountain. Ito oh. Kaso hindi na siya gumagana yung fountain dito. So tayo papuntang Kartilya ng Katipunan. Buti walang baha ngayon dito. Bumabaha kasi sa area na to. Kaya tingnan nyo, may mga kahoy na daanan. Ayan. So dito na tayo sa Kartilya ng Katipunan ulit. Mahaba rin yung nilakad natin no, sa TAF. Ayan yung musical dancing fountain, Kartilya ng Katipunan, Bonifacio Shrine. Tapos ayan, dito tayo madalas. No, bihira tayo magawi doon sa likod na part ng Manila City Hall. Ayan yung clock tower oh. Tapos bagong ano din, yung mga tiles dito, bagong hilo din. Tingnan nyo po, ang linis tingnan kasi na power wash rin ito itong mga nakaraang araw. Natanggal yung mga lumot. Ayan, ganda pala ng mga tiles dito kasi merong ayan, logo nung clock tower. Ayan siya. Masipag ang City Hall of Manila under Yorme pagdating sa paglilinis, no? Lalo yung pagpapaligo, bangketa, kalsada, simbahan, park, etc. May bagong truck na naman dito. Mukhang may bagong truck na naman yung City Hall. Ayan ah. Nandito sa may Kartilya ng Katipunan.